Kung ang sipag ang susi sa yaman, bakit ang daming Pilipinong halos magkandakubana sa kakatrabaho pero di pa rin umaangat ang pamumuhay? Bakit yung tricycle driver na 12 oras bumabiyahe ay wala pa ring ipon? Bakit yung OFW na ilang taong nagtrabaho abroad pero pag-uwi, zero ulit? Bakit yung empleyadong never na late, never nag-absent, isang emergency lang, wala na agad yung pinaghirapan? Sa video na to, hindi kita sisisihin, pero sisilipin natin ang mga katotohanang ayaw nating pinag-uusapan. Mga dahilan kung bakit kahit masipag ang Pinoy, naghihirap pa rin. Hindi kita i-encourage at hindi rin kita imo-motivate. Ire-real talk kita. Una, ang kasinungalingan ng sipag lang. Simula bata tayo, iisang linya ang paulit-ulit na itinanim sa utak natin. Magtrabaho ka lang ng mabuti, aasenso ka rin. Pero, hindi nila sinabi ang kasunod, kung tama ang trabahong pinagsisipagan mo. Ang problema sa maraming Pinoy, sobrang sipag, pero maling direksyon. Para ka lang nasa treadmill, tumatakbo ka ng todo, pawis na pawis at hingal na hingal, pero di ka naman umuusad. Pagod na pagod ka, pero wala kang napupuntahan. Pangalawa, pinagtrabaho tayo, pero hindi pinag-iisip. Sa school, tinuruan tayong sumunod, mag-memorize, at pumasa. Pero hindi tayo tinuruan kung paano gumagana ang pera. Paanong yumayaman at kumikita lalo ang mayayaman? Kaya paglaki natin, employee mindset ang default. Trabaho, sweldo, gastos, tapos repeat. Hanggang sa mawala ka na lang sa mundo. Pangatlo, mababang sweldo, mataas na expectation. Isa sa pinakamalupit na realidad. Hindi sapat ang sweldo para mabuhay ng disenteng Pilipino. Pero ang mas masakit, ikaw ang inaasahang tumulong. Inaasahan kang magbigay, inaasahan kang maging responsable kahit kapos ka na. Kaya ang sweldo mo, hindi lang sa'yo, kundi shared sa buong mundo. Ikaw ang safety net ng lahat, kahit ikaw mismo walang safety net. Pang-apat, sipag na walang ipon. Masipag ka, totoo, pero nasaan ang bunga ng sipag mo? Wala kang emergency fund, wala kang investment, wala kang kahit anong ipon man lang kung sakaling magkasakit ka at mawalan ka ng trabaho. Isang sakit lang, balik ka ulit sa simula. Isang problema lang, wasak na ang lahat. Hindi ito dahil mahina ka, kundi dahil tinuruan kang kumayod pero hindi ka tinuruang maghanda. Panglima, ang deserve ko to mindset. Pagod at stress ka kaya binibigyan mo ang sarili mo ng reward. Wala namang masama doon. Pero ang problema, ginawa nating therapy ang gastos. Shopping para sa lungkot, food delivery para sa stress, gadget para sa validation. Sandaling saya habang buhay na parusa. Pang-anim, utang bilang normal na pamumuhay. Sa Pilipinas, ang utang ay hindi na pang-emergency, nagiging lifestyle na. Pag may handaan, utang. May bagong uso, utang. May konting kulang, utang. At ang mas masakit, tinatawag nating diskarte ang pag-utang. Hanggang maging alipin na lang ng interest ang sipag mo. Nagtatrabaho ka, hindi para umunlad, kundi pambayad ng utang at interest. Pang-pito, anak bilang retirement plan. Ito ang isa sa pinakatahimik pero pinakamabigat na dahilan. Ginawang retirement plan ang anak. Hindi dahil masama ang magulang, kundi dahil wala silang choice. Anak, ikaw ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Mahal natin ang pamilya, walang duda. Pero kapag ang isang henerasyon ay umaasa, siguradong ang susunod ay mahihirapan din. Kaya kahit masipag ang anak, pasan niya ang responsibilidad ng buong pamilya. Pangwalo, takot sa risk, takot sa pagkakamali. Masipag ang Pinoy, pero takot.
takot mag-invest, mag-aral ulit, magbago ng karir, magsimula ng bago. Mas pipiliin ang maliit na kita pero sigurado, kesa sa malaki pero walang kasiguraduhan. Pero sa panahon ngayon, ang hindi nagre-risk, siguradong natatalo. Pangsyam, ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi ka mahirap dahil kulang ka sa sipag. Mahirap ka dahil mali ang larong sinalihan mo. At ang mas masakit pa nito, hindi nila ipinaliwanag ang rules. Ginawa ka lang masipag na player sa larong dinisenyo para manalo lang ang iilan. Pang-10, may pag-asa pa ba? Ang sagot ay oo, pero hindi solusyon ang mas mahabang oras ng trabaho, mas maraming overtime, mas maraming sakripisyo. Ang tunay na sagot ay mas matalinong galaw, mas maagang paghahanda, mas malalim na pag-unawa sa pera. Kasi ang sipag, kapag may tamang direksyon, nagiging yaman. Kung masipag ka, pero pakiramdam mo talo ka pa rin sa buhay, hindi ka nag-iisa. Pero ngayon na alam mo na ang dahilan, may responsibilidad ka na. Responsibilidad na huwag ipamana ang parehong maling paniniwala. Huwag ulitin ang parehong ikot. Huwag sayangin ang sipag sa maling direksyon. Kasi ang sipag na walang kaalaman, habang buhay na pagod lang. Kung natamaan ka sa video, para sa'yo talaga to. I-like, mag-subscribe, at i-share mo sa kapatid o kaibigan mong masipag, pero laging pagod.